Sa gitna ng ingay at ilaw ng isang malaking mall sa Manila, nakatayo si Jane Santos. Nakasuot ng simpleng uniforme at may kupas na name tag sa likod ng isang maliit na stall ng pabango. Buong araw siyang nakatayo, nag-aalok ng mga bote sa mga dumaraan, ngunit kokonti lamang ang bumibili. Matagal na siyang sanay sa gantong buhay, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang pangarap na balang araw magkaroon ng sariling negosyo. Ate, magkano po to? Tanong ng isang babae na mukhang may kaya. Hawak ng isang imported na pabango. 1,250 po, ma'am. Original po yan. Sagot ni Jane, ngumingiti kahit pagod na ang kanyang mga paa. Mahal pala. Sige na nga. Sagot ng babae sabay alis. Napabuntong hininga si Jane. Hindi yun ang unang pagkakataon. Araw-araw, daang-daang tao ang dumaraan, ngunit kukonti lamang ang nagbabayad. Hindi lamang perang problemang nararamdaman niya, kundi ang pakiramdam na para siyang invisible. Ang mga pabulong na komento, ang mga tingin na parang wala siyang halaga, at ang patuloy na pangungulit ng supervisor niyang si Ma'am Celeste na palaging sinasabing, "Jane, bilisan mo dyan! Ang bagal mong kumilos!" Lahat ng yon ay parang dagok sa kanyang puso. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa stall na yon. 3 taon ng pagtitiis, ng overtime na hindi bayad, at ng pangarap na tila unti-unting lumalabo. Ngunit sa kabila ng lahat, may apoy sa kanyang puso na hindi matitinag. Ang pangarap na magkaroon ng sariling brand ng pabango na magpapaangat sa kanya at sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng shift, sumakay si Jane ng jeep pauwi sa kanilang maliit na bahay sa isang iskinita. Pagdating niya, nadatnan niya ang kanyang inang nakaupo sa sulok ng kwarto, nanginginig ang mga kamay at may sakit. "Anak, kumusta ka?" Tanong ng kanyang ina, mahinang ngunit puno ng pagmamalasakit. "Ma, kumusta pong pakiramdam ninyo?" Tanong ni Jane, sabay abot ng ilang pirasong gamot na natitira sa kanilang shelf. "Okay lang ako, anak. Pero baka bukas na lang makabili ng gamot, ha?" Napayuko si Jane. Hindi pa niya kayang bumili. Kulang ang pera. "Bukas po, ma. Pangako." Sabi niya kahit hindi siya sigurado kung paano makakabili. Pagkatapos ay umupo siya sa maliit na lamesa sa tabi ng bintana. Inilabas ang kanyang lumang notebook. Doon niya sinusulat ang kanyang mga ideya, mga sketch ng produkto, mga pangalan ng brand at mga plano ng negosyo. Jane's Essence. Bulong niya habang tinitingnan ang pahina. Ito ang kanyang pangarap. Isang brand ng pabango na hindi lamang para sa yaman, kundi para rin sa kanyang reputasyon at para sa kanyang pamilya. Sa isang ordinaryong araw sa stall, may dumating na lalaking elegante. Nakasuot siya ng maayos na suit at may hawak na kumpiyansa sa bawat kilos. Lumapit siya sa counter ni Jane at nagtanong, "Miss, ano ang pinaka-recommended ninyo?" Ngumiti si Jane. "Depende po sa personality niyo po, sir." Ipinakita niyang ilang produkto, ipinaliwanag ang bawat scent at nagbigay ng tips kung paano to gagamitin. Hindi nagbenta si Jane sa pagkakataon yun. Nagkwento siya, nagbigay ng gabay at pinakita ang kanyang passion. Humanga si Josh Velasco, CEO ng isang kilalang kumpanya, sa dedikasyon at kaalaman ni Jane. "Okay, I'll take 5. Sabi niya sabay abot ng pera. Napating si Jane sa kanya ng sandali, hindi makapaniwala. Hindi siya sanay sa gantong uri ng customer, lalo na sa gantong kalaking halaga. Mula sa sandaling yon, nagsimula ang isang kakaibang koneksyon. Hindi lamang basta transaksyon ang nangyari. May spark, isang simula ng pagkakataon, isang daan patungo sa pagbabago ng buhay ni Jane. Kung gusto mong umangat, huwag ka lamang manatili sa pagbebenta ng produkto ng iba. Gumawa ka ng sarili mong brand. Sabi ni Josh.
Parang tumigil ang mundo ni Jane. Ito ang eksaktong pangarap niya. Ngunit hindi niya inaasahan na may isang taong magbibigay ng gabay at inspirasyon sa kanya sa gantong paraan. Sa gabi, habang nakaupo sa kanyang maliit na kwarto, tinitingnan niya ang notebook at nagmumuni-muni. Balang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong kumpanya. Bulong niya sa sarili. At doon nagsimula ang kanyang lihim na plano. Ang simula ng kanyang laban sa buhay at ang unang hakbang patungo sa isang hinaharap na puno ng posibilidad. Hindi niya alam na sa mundong to, may mga taong may sariling plano rin, may sariling sikreto at may sariling motibo. Hindi niya alam na si Josh Velasco ay hindi lamang basta inspirasyon. May sariling dahilan kung bakit siya nakipag-usap sa kanya at balang araw, matutuklasan niya ang katotohanan na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. At sa maliit na stall sa isang malaking mall, sa simpleng babaeng nagtitinda ng pabango, nagsimula ang kwento ng isang taong babangon mula sa kahirapan at magtatayo ng sarili niyang imperyo. Kinabukasan bago magsimula ang shift, hindi mapigilan ni Jane ang kanyang isip. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari kahapon. Ang CEO na si Josh Velasco, ang taong nagbigay ng inspirasyon sa kanya sa isang simpleng transaksyon. Ngunit sa gitna ng excitement, may kaakibat na pangamba. Hindi niya alam kung totoo ang alok o kung may nakatagong motibo nga ba si Josh. Habang naglilinis siya ng mga bote sa stall, napansin niyang may pabalik-balik na tingin mula sa labas. Isang malakas, ngunit mahinahong paglapit ang naramdaman niya. At doon, muling nagpakita si Josh. Good morning, Jane. Bati ni Josh. Good morning po, Sir Josh. May oras ka ba para kausapin ako sa labas ng mall? Para sana sa isang proposisyon. Hindi siya makapaniwala. Proposisyon? Ano kaya iyon? Ang puso ni Jane ay mabilis na kumatok. Parang alam niyang may malaking pagbabago na paparating. Lumabas sila sa isang tahimik na cafe malapit sa mall. Umupo sila sa isang sulok at si Josh ay tila may pinaplanong seryosong pag-uusap. Jane, nakita kong dedication mo kahapon. Alam mo, hindi lahat ng tao, lalo na sa young age mo, ang may gantong passion at kaalaman sa produkto. Talagang kahanga-hanga. Salamat po, Sir Josh. Pero bakit niyo po ako kausap? Ano po bang gusto niyo sa akin? Hindi to simpleng alok. Gusto kitang tulungang magkaroon ng sarili mong brand. Hindi mo na kailangan pang magbenta ng produkto ng iba. Magbibigay ako ng resources, contacts, at guidance para makapagsimula ka. Parang tumigil ang oras kay Jane. Hindi siya makapaniwala. Ang pangarap na yon, na matagal niya nang itinatago sa notebook, ay inaalok sa kanya ng isang taong may kapangyarihan at kayang makatulong. Ngunit kahit ganito kaakit-akit ang alok, may bahagi sa kanyang nagdadalawang isip. Sir Josh, bakit niyo po ako pinili? Hindi po ba mas may alam na kayang tumanggap ng gantong oportunidad? Alam mo, Jane, hindi lang basta skills ang hinahanap ko. Nakita ko rin sa iyo ang dedication, tapang at integridad. Ito ang pinakamalaga sa negosyo. Sa huli, lahat ng pera at resources sa mundo ay walang silbi kung walang prinsipyo ang taong humahawak nito. Ngunit sa kabila ng kanyang paliwanag, hindi na alis sa isipan ni Jane ang posibilidad na may nakatagong motibo si Josh. Paano kung ginagamit lang siya? Paano kung may personal tong agenda? Umuwi si Jane na puno ng pag-iisip. Sa maliit na kwarto nila sa eskinita, inilabas niya ang notebook at sinimulang i-review ang lahat ng kanyang plano. Kung ito ang pagkakataon, kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Bulong niya sa sarili. Pinagmasdan niyang mga sketch, ang mga pangalan ng produkto at ang strategy para sa marketing. Kung tatanggapin niyang alok, itong magiging simula ng kanyang bagong buhay. Ngunit ang bawat hakbang ay kailangang maingat. Hindi siya pwedeng magkamali.
Hindi nakalimot si Jane kay Ma'am Celeste, ang dating supervisor na naging kaibigan at mentor sa mall. Tumawag siya upang humingi ng payo. "Jane, alam kong may opportunity kang dumating sa'yo. Huwag kang matakot. Pero tandaan mo, ang taong tutulong sa'yo ay maaaring may sariling motibo. Kailangan mong maging matalino." "Salamat po, Ma. Hindi ko po ito ginagampanan ng basta-basta. Kailangan ko siguraduhin na tamang desisyon ko." Kinabukasan, nagbalik si Jane sa mall. Ngunit ngayon, may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Tumawag siya kay Josh at sinabing handa na siya makipag-usap ng mas seryoso tungkol sa alok. Sa cafe silang muling nagkita. "Sir Josh, handa na po ako. Gusto kong malaman ng buong detalye at handa akong gawin ang kailangan." Ngumiti si Josh. Mabuti. Simula ngayon hindi ka nilang tindera. Magiging partner ka na sa bagong venture. Ngunit may isa akong kailangan. Kailangan mong maging handa sa lahat. Sa hirap at sa tagumpay. Hindi na nagulat si Jane sa laki ng commitment. Alam niyang mula rito, hindi na siya pwedeng bumalik sa dati. Ang mall, ang stall, at ang simpleng buhay na yon, lahat ay magbabago. "Handa na po ako, Sir Josh. Kahit anong hamon, tatanggapin ko." Mabuti. Ito ang simula ng iyong journey. Pero Jane, may mga taong hindi mo makikita sa simula. Magkakaroon ng mga hamon. Mga taong magtatangkang sirain ka. At mga lihim na malalaman mo. Handa ka ba sa katotohanan? Handa po ako. Mula sa simpleng alok, nagsimula ang kanilang partnership. Si Jane na kilala sa mas malaking mundo ng negosyo. Natutunan ng mga basic na branding, marketing at manufacturing. Si Josh ay nagsilbing mentor hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa pagpaplano ng tamang strategy para sa growth ng Bronny Jane. Sa bawat araw, naramdaman ni Jane ang pag-usbong ng kanyang kakayahan. Ang maliit na ideya mula sa notebook ay unti-unting naging realidad. Ngunit sa bawat tagumpay, may nararamdaman siyang kakaibang tensyon. Para bang may nakatagong lihim si Josh na bahalang araw ilalantad. Jane's Essence. Balang araw, magiging tunay na pangalan mo ang mundo. Bulong niya sa kanyang sarili, puno ng determinasyon at pangarap. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya, may paparating na hamon na hindi niya pa nakikita. Mula sa simpleng stall sa mall, pumasok si Jane sa isang mundo na hindi niya inaasahan. Ang mundo ng mga may kapangyarihan, mga mayayaman, at mga taong may impluwensya sa negosyo. Hindi na siyang simpleng tenderang nakatayo sa likod ng counter. Ngayon, isa siyang partner sa venture ni Josh. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-aaral sa negosyo, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang tensyon sa paligid. Sa unang linggo, tinuruan siya ni Josh tungkol sa corporate world. Pinasadya niyang schedule ni Jane. Meeting sa investors, conference call, branding strategy sessions, at visits sa production facilities. Para kay Jane, napakalaki ng pagbabago mula sa pagiging tindera. Ang mga salita tulad ng ROI, market segmentation, at supply chain optimization, bago sa kanya, ngunit natutunan na niya ng mabilis. Jane, gusto kong maunawaan mo ang buong proseso. Hindi lang sapat na may magandang produkto ka. Kailangan mong maunawaan ang merkado at ang dynamics ng industriya. Paliwanag ni Josh habang naglalakad sa opisina nila. Sa una natakot si Jane. Ang dami ng bagay na kailangang matutunan ay parang bundok na kailangan niyang akyatin. Ngunit may apoy sa kanyang puso. Isang determinasyon na hindi siya gagalaw nang walang direksyon. Hindi lamang si Josh ang kanyang natutunan. Nakilala niya rin ang mga executives at investors sa kumpanya. May ilang magiliw, may ilang malamig at mapanghusga. Who is she? Bulong ng isang senior executive sa kabilang table habang nakatingin kay Jane. Bagong partner ni Josh. Sagot ng isa.
Hindi nila ma-imagine na isang simpleng babae mula sa mall ang makakapasok sa kanilang mundo. Ngunit sa bawat presentation ni Jane, unti-unting nagbabago ang pananaw nila. Nakita nila ang katalinuhan, galing at dedikasyong taglay niya. Mga katangiang hindi natutunan sa kolehiyo or corporate training. Ngunit habang lumalalim ang kanyang karanasan, naramdaman ni Jane ang bigat ng pressure. Ang mga expectations ni Josh at ng kumpanya ay mataas. Ang bawat hakbang ay sinusuri. Bawat desisyon ay may consequence. May mga gabi na siya nag-iisa sa opisina, iniisip ang mga meeting at presentations, nagdududa sa kanyang sarili. Jane, kaya mo ba talaga to? Hindi ka na sa mall ngayon. Hindi ka na simpleng tendera. Kailangan mong maging matalino, mabilis, at maayos sa lahat ng aspeto. Kaya mo ba? Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa screen ng computer. Ngunit sa kabila ng pangamba, may inspirasyon din siya sa kanyang sarili. Ang pangarap niyang Jane's Essence ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay. Ang vision niya ay hindi na lang isang sketch sa notebook. Ngayon, ito yung magiging produkto na makikita ng mundo. Habang natututo si Jane, may nararamdaman siyang kakaiba kay Josh. Hindi lamang siya mentor, kundi tila may sinusubaybay na lihim. Hindi niya maintindihan. Jane, huwag kang magalala. Tutulungan kita. Ngunit kailangan mong malaman may mga taong hindi natin makikita sa simula. May mga hamon, mga intriga, at mga lihim. Sabi ni Josh sa isang private session. Parang may kulang sa paliwanag. Hindi malinaw kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ngunit naramdaman niya ang tensyon sa kanyang puso. May paparating na bagay na hindi pa niya alam. Isang lihim na pagpapabago sa lahat. Pinakita ni Josh kay Jane ang unang proyekto na kailangan niyang pamunuan. Essence of Hope. Isang bagong pabango na may unique formula. Dito kailangan niyang i-apply ang lahat ng natutunan. Marketing, branding, production, at customer insight. Jane, ang proyektong to ay susi para maipakita mo sa mundo na hindi ka basta partner lang. Kailangan mo ipakita ang creativity, professionalism, at leadership skills mo. Paliwanag ni Josh. Nagulat si Jane sa laki ng responsibilidad. Ngunit sa parehong pagkakataon, naramdaman niyang excitement. Ito ang kanyang pagkakataong patunayan ng sarili. Na kaya niya nga magtagumpay sa isang mundo na dating iniisip ng hindi niya kayang pasukin. Hindi nagtagal, nakaramdam si Jane ng unang hamon. Ang isa sa senior executives ay nagtangkang undermine siya sa isang meeting. Jane, hindi mo pa naiintindihan ng market trends. Siguro mas mainam kung hintayin mo muna ang guidance ni Josh bago gumawa ng proposal. Napansin ni Jane ang pangungutya, ngunit hindi siya nagbakita ng galit. Sa halip, ngumiti siya at tahimik na nagtrabaho ng mas mabuti. Ang galit at panghuhusga ng iba ay ginamit niya bilang motibasyon. Pagkatapos ng linggo, unti-unting nakikita ng team ang galing ni Jane. Ang kanyang first draft para sa Essence of Hope ay napuri ni Josh at pati ng ilang senior executives. Ang dating pagdududa sa kanya ay unti-unting napapalitan ng respeto. Jane, magaling ang analysis mo ha. Nakikita kong potensyal mo. Huwag kang matakot. Patuloy lang sa pag-aral at pag-apply ng knowledge. Ngumiti si Jane kahit sa loob-loob niya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mundo ng mga may kapangyarihan ay puno ng intriga. At alam niyang may paparating na mas mahirap na hamon. Habang lumalalim ang kanyang journey, unti-unting nadarama ni Jane na may nakatagong lihim si Josh tungkol sa pamilya niya. Hindi pa malinaw, ngunit may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Ang kanyang tagumpay sa project ay parang nagiging susi para matuklasan ang isang bagay na matagal nang itinago. Isang lihim na may kinalaman sa Velasco family at sa nakaraan ng kanyang ama. Sa pagtatapos ng araw, naupo si Jane sa kanyang apartment.
Binuksan niya ang notebook at muling sinulat ang kanyang mga plano. Ang vision niya para sa Jane's Essence ay mas malinaw ngayon kesa dati. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang tagumpay ay may kaakibat na panganib. Jane, handa ka ba? Hindi lamang negosyong haharapin mo. May mga taong gagawa ng paraan para pabagsakin ka. At may mga lihim na ilalantad. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang pangarap na yon ay hindi lamang para sa kanya. Para rin sa kanyang pamilya. At para sa lahat ng taong naniwala sa kanya nung siya'y simpleng tindera pa lamang. Lumipas ang ilang buwan at si Jane ay tuluyang nakapasok sa mundo ng corporate business. Ang proyekto niyang Essence of Hope ay naging kanyang pride. Isang produktong gawa mula sa kanyang mga ideya, inspirasyon at dedikasyon. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi niya alam na may nakatago sa dilim. Isang lihim na magpapabagsak sa kanya at magpapakita ng tunay na kulay ng mundo ng negosyo. Sa unang launch ng produkto, napuno ang conference room ng mga investors, media, at mga executives ng kumpanya. Ang bawat detalye inhanda ni Jane, packaging, marketing, sales pitch, at kahit ang mood lighting sa presentasyon. Ladies and gentlemen, ito ang bagong pabango na magdadala ng inspirasyon sa bawat isa. Ang Essence of Hope. Simula ni Jane. Nagulat siya sa dami ng papuri at positibong reaksyon. Ang mga investors ay humanga at pati ang mga senior executives na dati nagdududa sa kanya, napabilib. Sa loob ng conference room, naramdaman ni Jane ang unin niyang malaking tagumpay. Ang bunga ng kanyang pawis, tiyaga at kaalaman mula sa simpleng stall sa mall. Ngunit di nagtagal, isang hindi inaasahang balita ang kumalat. Isang senior executive ang nagtangkang maghasik ng intriga sa likod ni Jane. May balitang nagnakaw daw ng formula ng Essence of Hope si Jane. Pabulong na sabi ng isa sa mga empleyado. Napahinto si Jane habang naririnig ng balita. Paano? Sinusubukan niyang maging maingat. Ngunit may mga taong handang sirain ang reputasyon ng iba para lamang sa sariling interes. Ang kanyang tagumpay ay naging simula ng selos at paninira. Sa isang emergency meeting, tinawag si Jane sa harap ng management. Jane, may mga aligasyon na nagnakaw ka ng formula mula sa ibang kumpanya. Sabi ng HR manager. Napahinto si Jane. Ang mundo niya ay parang bumagsak. Hindi niya maintindihan. Bakit siya? Bakit ngayon? Ang bawat oras na ginugol niya sa pagbuo ng proyekto, bawat ideya, bawat detalye ay parang winasak lamang sa isang iglap. Hindi po totoo yan. Lahat ng ginawa ko ay sarili kong ideya at effort. Hindi ako nagnakaw ng kahit na ano. Ngunit tila walang nakikinig. Ang kumpanyang minsan nagbigay ng respeto at pagkakataon ay unti-unting nagiging mapanganib na teritoryo. Nang tumingin si Jane kay Josh, umaasa sa suporta ng taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon, nagulat siya. Tahimik lamang to. Hindi nagbigay ng proteksyon, hindi rin niya pinuna ang mga pamumuna kay Jane. Ang dating mentor ay tila nagiging isang estranghero. Sa loob-loob niya, napagtanto ni Jane na ang tiwala niya kay Josh ay parang ilaw na unti-unting namamatay. Paano siya hinarap ng mundo kung ang taong kanyang pinagkakatiwalaan ay hindi rin naninindigan para sa kanya? Ang media at mga business partners ay kumalat ang balita. Ang social media ay puno ng chismis at ang pangalan ni Jane ay biglang naging kontrobersyal. Ang dating babaeng puno ng pangarap at determinasyon ngayon ay tila isang biktima ng intriga at maling akusasyon. Paano ko kaya maipapakita sa kanila na hindi ako magnanakaw? Paano ko mapapatunayan ang sarili ko? Bulong niya sa sarili. Ang bawat ideya, strategy ay biglang naging mabigat. Ang kanyang pangarap na magtagumpay ay tila natabunan ng mga kasinungalingan ng iba. Habang nakaupo sa tabi ng bintana, bumalik sa isip niya ang simpleng stall sa mall.
Ang mga araw na nagtitinda siya ng pabango, ang pawis, ang pagod, ang malit na sahod, at ang pagmahal sa kanyang pamilya. Hindi pa tapos ang labang to, Jane. Kahit gaano kabigat, hindi ka pwedeng sumuko. Napagtanto niya na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera o produkto. Itong tungkol sa prinsipyo, integridad, at tapang na harapin ang bawat hamon kahit papaano. Kahit wasak ang kanyang imahe, nagdesisyon si Jane na bumangon. Hindi siya titigil sa pagbuo ng kanyang proyekto. Nagplano siya ng strategy upang patunayan ang kanyang integridad. Nag-document siya ng lahat ng proseso. Ipinaliwanag sa mga legal at internal teams ang bawat hakbang na ginagawa niya sa pagbuo ng Essence of Hope. Sa sumunod na meeting, humarap si Jane ng buong tapang. Lahat ng ginawa ko ay sarili kong effort at ideya. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. At patuloy kong magtatayo ng produkto na magbibigay inspirasyon sa iba. Ang tapang na yon ay nagbigay ng impact. Unti-unti, may ilang nagsimulang maniwala sa kanya. Ngunit alam ni Jane na hindi pa tapos ang laban. Mas may malaking hamon pang paparating. Ang pagbagsak na to ay hindi para pitigilin siya, kundi para palakasin ang kanyang loob at ihanda siya sa mas malaking hamon na darating. Jane Santos, hindi pa tapos ang laban mo. At bahalang araw, ipapakita mo sa kanila ang tunay na ikaw, ang tunay na Jane. Wasak si Jane, ang kanyang pangalan na dati simbolo ng dedikasyon at tagumpay, ngayon na puno ng intriga at kasinungalingan. Ang Essence of Hope, ang produkto ng kanyang buong puso at isip na ginawa, ay naging sentro ng kontrobersya. Ngunit sa kabila ng sakit, panghihina at pagkabigo, isang malit na tinig sa loob niya ang patuloy na nagsasabi na hindi pa tapos ang laban at hindi pa huli ang lahat. Hindi ako titigil dito. Hindi lang tungkol sa produkto. Ito'y tungkol sa prinsipyo at sa pangarap ko. Ito'y tungkol sa akin. Sa gitna ng lungkot at pagkabigo, nakaramdam siya ng kakaibang determinasyon. Ang pagbagsak na to'y hindi katapusan. Ito'y simula ng bagong yugto. Ang yugto ng kanyang pagbangon. Ilang sandali pa'y tumawag si Ma'am Celeste. Jane, narinig kong nangyari. Hindi ka ang may kasalanan. Lahat ng ginagawa mo ay para sa sarili mong pangarap. At alam kong totoo yun. Napaluha si Jane. Ang suporta ng isang taong matagal niya ng pinagkakatiwalaan ay parang ilaw sa dilim. Salamat po, Ma. Kailangan ko po talaga ng guidance ngayon. Hindi ko po alam kung paano sisimulan ulit. Simulan mo sa maliliit na hakbang. Balik sa basics. Gamitin ang lahat ng natutunan mo. At ipakita sa kanila na hindi ka basta-basta matatalo. Sa mga salitang yon, muling nabuhay ang pag-asa sa puso ni Jane. Hindi siya nag-iisa. May mga taong naniniwala sa kanya at iyon ang magsisilbing pundasyon para sa kanyang muling pagbangon. Nagdesisyon siya na bumalik sa simula. Ang maliit na stall sa mall, ngunit hindi bilang tindera. Bumalik siya upang pag-aralan ng merkado, ang customer feedback at ang dynamics ng produkto sa totoong mundo. Sa bawat araw na bumabalik siya sa stall, nakikita niya ang mga simpleng taong nagbibigay ng inspirasyon sa kanya. Ang mga customer na nagpapakita ng interes, ang mga batang humihingi ng sample at ang mga regular bumibili. Lahat ng yun, nagpapaalala sa kanya kung bakit siya nagsimula. Gamit ang kanyang notebook, sinimula ni Jane ang bagong plano. Hindi lamang para sa Essence of Hope, kundi para sa isang bagong brand na magtatagumpay sa kabila ng intriga at kasinungalingan. Nagplano siya ng bagong marketing strategy, mas maayos na branding at mas creative na produkto. Ang bawat hakbang ay pinag-isipan ng mabuti. Bawat detalye pinaghirapan at bawat presentation ay hinasa hanggang sa maging perpekto. Sa mga panahong to, natutunan ni Jane na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera o status. Ito'y tungkol sa prinsipyo, dedikasyon at tapang na harapin ang bawat hamon.
Unti-unti, naramdaman niya ang lakas sa minsang nawala. Ang takot at pangamba na napalitan ng kumpiyansa at determinasyon. Siya'y handa na muling lumaban, hindi lawang para sa produkto, kundi para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Matapos ang isang linggo ng masisinang trabaho, nagkaroon ng unang maliit na tagumpay si Jane. Ang kanyang bagong produkto, kahit limitado pa ang release, ay tinangkilik ng ilang local stores. Ang positive feedback ng mga customer ay nagbigay ng motibasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang laban. Hindi ko pa rin sila mapipigilan. Ngunit simula na to. Sabi ni Jane habang tinitingnan ang sales report. Ang maliit na tagumpay na to ay parang ilaw sa dilim. Isang simula ng muling pag-angat. Ngunit alam ni Jane na hindi pa tapos ang laban. Ang mga taong naghasik ng intriga ay hindi magpapaubaya ng ganito lamang. Ang corporate world ay puno ng lihim, intriga at kompetisyon. Sa gabing yon, habang nakaupo sa tabi ng bintana, iniisip niya ang lahat ng natutunan niya mula sa mall, sa corporate world at sa mga taong sumuporta sa kanya. Ang kanyang pangarap ay hindi lamang produkto, ito'y simbolo ng kanyang tapang, determinasyon at prinsipyo. Jane Santos, hindi ka na lang isang simpleng tindera. Ngayon, ika'y babaeng handang lumaban para sa iyong pangarap at handang ipakita sa mundo ang tunay mong halaga. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa notebook na puno ng mga plano, sketches at inspirasyon. Matapos ang ilang buwang matinding trabaho at dedikasyon, unti-unti nang nagbubunga ang lahat ng pagsisikap ni Jane. Ang kanyang produkto, na inspirasyon ng dating intriga at kontrobersya, ay naging simbolo ng tapang at determinasyon. Ngunit higit pa rito, nagsimula na siyang bumuo ng sarili niyang imperyo. Isang brand at negosyo na hindi na lamang nakadepende sa opinyon ng iba, kundi sa sariling kakayahan at prinsipyo. Simula sa mall stall, unti-unti niyang pinalawak ang distribusyon ng produkto. Ang mga local stores na dati nagbigay ng maliit na order ay naging regular na retailers ng kanyang produkto. Nakipag-collaborate siya sa mga online platforms upang mas maabot ng mas maraming customers. Hindi lamang basta pabango ang ginagawa ko. Ito'y representasyon ng pangarap, dedikasyon at integridad. Bulong ni Jane sa sarili habang nire-review ang sales report. Sa bawat numero at feedback na dumarating, naramdaman niya ang unti-unting tagumpay. Ang dati maliit na stall sa mall ay nagiging pundasyon ng isang malakas na brand. Upang mas mapaunlad ang kanyang negosyo, nagsimula siyang bumuo ng sariling team. Pinili niya ang mga taong may passion at integridad. Mga kaibigan mula sa mall, mga estudyante na interns, at iba pang professionals na naniniwala sa kanya. Gusto ko na ang bawat miyembro ng team ko ay may parehong prinsipyo. Hindi lamang tayo nagbebenta ng produkto, nagtatayo rin tayo ng legacy. Paliwanag ni Jane sa kanyang team. Sa bawat meeting, pinapakita niya ang vision at mission ng brand. Hindi lamang kita ang layunin, kundi ang pagpapalago ng kultura ng dedikasyon, integridad at inspirasyon sa kanilang negosyo. Ngunit ang pagbuo ng imperyo ay hindi laging madali. Isang malaking retailer ang nagtanong tungkol sa authenticity ng produkto. May ilang nagdududa sa kalidad at legitimacy ng brand. Naiintindihan ko po ang concern ninyo. Lahat ng produkto namin ay dumaan sa quality control at bawat hakbang documented. Ang aming goal ay magbigay ng produkto na may kalidad, integridad at inspirasyon sa bawat gumagamit. Sa pamamagitan ng transparency at professionalism, unti-unting naipakita ni Jane na ang brand niya ay hindi lamang panandalian. Ang bawat hakbang ay pinag-isipan at pinangangalagaan. Hindi lamang negosyo ang kanyang naipakita sa mundo. Sa personal na aspeto, naramdaman ni Jane ang pag-usbong ng kanyang sarili. Ang dating takot at pangamba ay napalitan ng kumpiyansa at determinasyon. Natutunan niya ang value ng bawat hakbang, bawat desisyon at bawat aral mula sa pagbagsak. Ang kanyang paninindigan ay nagsilbing inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi na siya basta-basta tindera,
Ngayon, siya'y leader, mentor, at inspirasyon sa iba. Dumating ang panahon na ang brand ni Jane ay nakilala sa mas malawak na merkado. Ang mga publications at media ay nagsimulang magsulat tungkol sa kanya at sa tagumpay ng kanyang produkto. Jane Santos, mula sa mall stall hanggang sa sariling imperyo. Headline ng isang magazine. Ang damdamin ni Jane ay halo-halo. May saya, may pasasalamat, ngunit higit sa lahat, may pagpapakumbaba. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong naniniwala sa kanya, tulad ni Ma'am Celeste at sa pamilya na kanyang pinagmamalaki. At sa kabila ng nakaraan nilang komplikasyon, si Josh ay nanatiling bahagi ng kanyang journey. Hindi bilang kontrolado o dominanting mentor, kundi bilang partner at advisor. Jane, nakikita ko ang growth mo. Hindi lang produktong tagumpay mo. Ikaw rin ang nagbago. Sabi ni Josh sa isang private session. Isang gabi, habang nag-iisa sa office, natuklasan ni Jane ang isang lumang dokumento na naglalaman ng lihim na kumpanya. Ang lihim na to ay may kinalaman sa pamilya ni Josh at sa unang hakbang ng kanyang tagumpay. Josh, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong ni Jane habang hawak ang dokumento. Ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting lumalala. Hindi lamang negosyong pinapalakas ang bawat desisyon, kundi tiwala, loyalty at prinsipyo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam niyang may mas malaking laban na paparating. Ang tagumpay niya ay unti-unting nakilala sa industriya. Ang kanyang brand, mula sa simpleng mall stall ay lumago na at naging simbolo ng dedikasyon at integridad. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, may isang lihim na matagal nang katago. Isang gabi habang nagre-review ng sales at operations reports, napansin ni Jane ang isang lumang folder na nakatago sa cabinet ni Josh. Curious siya at pinulot ang dokumento. Paano hindi ko napansin to dati? Sa loob, natagpuan niyang mga dokumento tungkol sa Velasco Family Investments, internal dealings ng kumpanya, at isang lihim na proyekto na kinasasangkutan ng unang kumpanya kung saan siya nagtangkang sirain ng mga executive noon. Napagtanto niya na ang mga intriga at akusasyon laban sa kanya ay may kinalaman pala sa isang strategic move ng kumpanya ng Velasco. Isang bagay na kahit si Josh ay hindi ganap na naipaliwanag sa kanya. Kaya naman kinabukasan hinarap niya si Josh. Josh, kailangan nating pag-usapan to. Jane, may mga bagay sa nakaraan ng kumpanya at sa pamilya ko na hindi ko napaliwanag sa'yo. Hindi ko gustong saktan ka, pero kailangan mong malaman ang totoo. Doon ipaniliwanag ni Josh ang buong sitwasyon. Ang Velasco family ay may legacy na kailangang protektahan. Isang investment na may kaakibat na panganib at kung minsan may kalakip na kontrobersya. Ang mga intriga laban kay Jane noon ay bahagi ng mas malaking plano ng ilang senior executives na may sariling agenda. At hindi niya naipaliwanag ng maayos dahil sa corporate constraints at pressures. Jane, hindi mo kasalanan ang lahat ng nangyari. Ang laban na yun, hindi mo dapat pasanin ng mag-isa. Napahinto si Jane. Ang taong dati niyang pinaniniwalaan at iniisip na may lihim na motibo laban sa kanya ay nagpakita rin ng transparency sa tamang panahon. Ngunit bago pa man makaramdam si Jane ng ginhawa, may dumating na namang bagong hamon. Ang dokumento ay nagsiwalat din ng isang potensyal na external threat. Isang competitor na gustong pabagsakin ang brand ni Jane at ang Velasco Company. Jane, kailangan nating maging handa. Ang laban mo sa merkado ay hindi lang basta laban sa produkto, kundi laban sa intriga, media, at sa mga taong may sariling agenda. Handa ako. Hindi ko hahayang sirain nilang lahat ng pinaghirapan natin. Pinangunahan ng dalawang strategy meeting. Pinag-usapan ang bawat hakbang, marketing campaign, product improvement, customer engagement, at legal protection. Ang team ni Jane ay kasama sa lahat ng desisyon.
Hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-react. Kailangan proactive tayo. Sabi ni Jane sa team. Sa bawat detalye, pinakita niyang leadership at strategic thinking. Hindi na siya simpleng tendera o bagong partner. Ngayon, siya'y leader at visionary. Sa gitna ng pressure at banta ng competitor, pinakita ni Jane ang tapang na misay na takot siyang ipakita. Lumabas siya ng media, pinakita ang integrity ng produkto at pinaliwanag ang proseso ng bawat hakbang sa development ng brand. Ang mga tao ay nagulat sa kanyang kumpiyansa at professionalism. Ang dating kontrobersya ay unti-unting napalitan ng respeto at admiration. Jane, salamat talaga sa pagtitiwala mo. Alam kong hindi madali, pero nakita ko ang tapang mo. Sabi ni Josh habang hawak ang kamay niya sa isang private moment sa opisina. Napangiti si Jane. Hindi lamang siya lumalaban para sa negosyo, kundi para sa relasyon at pagkakaunawaan sa taong naging bahagi ng kanyang tagumpay. Matapos ang lahat ng intriga, hamon at pagbagsak, dumating na nga ang panahon para sa huling yugto ng kwento ni Jane. Ang babaeng misang tendera sa mall ay ngayon isang leader, visionary at simbolo ng determinasyon. Nagtayo siya ng crisis management team. Ipinakita ang transparency sa immediate customers at ginamit ang social media upang ipaliwanag ang quality at integrity ng produkto. Ang mga dokumento at evidence na kayang tinipon ay naging sandigan niya upang labanan ng maling akusasyon at intriga. Sa isang malaking press con, ipinakita niya ang bawat hakbang na ginawa niya para maprotektahan ang brand. Ang Essence of Hope ay produkto ng dedikasyon, integridad at pagmamahal sa aming customers. Hindi ito basta produkto lang. Ito'y pangarap na pinaghirapan at prinotektahan. Sabi ni Jane sa harap ng kameras. Ang mga media, investors at customers ay humangas sa kanya. Unti-unti, ang banta ng competitor ay napalitan ng respeto at admiration. Sa tulong ng kanyang team at ng strategic guidance ni Josh, ang brand ni Jane ay lumago pa ng mas malaki. Ang mga sales reports ay nagpakita ng record-breaking figures. Ang mall stall na dati maliit na panimulang hakbang ay naging pundasyon ng mas malawak na negosyo, kabilang ang online stores at mga retail chains. Hindi ko akalain na dito na tayo makakarating. Jane, ito'y bunga ng iyong dedikasyon, vision at prinsipyo. Ang bawat hakbang mo ay nagdala sa atin sa tagumpay na to. Jane, salamat sa pagtitiwala mo. Alam kong hindi naging madali, pero nakita ko ang tunay mong lakas. Napangiti si Jane. Ngunit tulad ng bawat kwento, may twist pa rin. Habang pinagdiriwang ang tagumpay ng brand, natuklasan ni Jane ang external competitor ay may connection rin sa isang distant relative ni Josh. Ang bantay mas malaki kesa sa inaasahan. Ngunit sa halip na matakot, nakita niya ito bilang opportunity para patunayan ang kanyang kakayahan. Pinagplanuhan nilang dalawa ni Josh ang counter strategy. Sa huli, ang brand ni Jane ay hindi lamang nakaligtas sa intriga at external threat. Ito'y lumago ng higit sa inaasahan. Isang simbolo ng dedikasyon, integridad at prinsipyo. Si Jane ay naging inspirasyon sa mga kabataan, entrepreneurs at mga simpleng taong nagmumula sa mahirap na simula. Ang dating tindera sa mall ay ngayon babaeng may sariling imperyo at higit pa rito, may prinsipyo at puso na hindi nabibili ng yaman o kapangyarihan. Ang tagumpay niya ay kakayahang bumangon mula sa pagbabagsak, ipakitang integridad at panindigan ng tama. Isang malaking event ang sinagawa upang ipagdiwang ang tagumpay ni Jane at ng kanyang brand. Ang media at investors ay dumalo at ang headline, Jane Santos, mula sa mall hanggang sa sariling imperyo. Isang inspirasyon ng determinasyon at integridad. Sa harap ng audience, tumayo si Jane at nagsalita. Ang tagumpay na to ay hindi lamang sa akin. Ito'y para sa lahat ng naniniwala sa pangarap, sa integridad at sa dedikasyon. Kahit gaano kabigat ang hamon, kahit gaano karaming intriga,
patuloy lang sa paniniwala at pagsusumikap. Ang mga tao'y humanga at si Josh nakangiti lamang sa gilid. Proud sa babaeng misang tendera sa mall na ngayon leader at inspirasyon sa marami. Ang mga lihim ng Velasco family ay naayos na sa paraan na hindi nasira ang relasyon ni Jane at Josh. Ang external competitor ay napagtagumpayan hindi lamang dahil sa lakas ng produkto kundi dahil sa integridad at sa strategic thinking ni Jane. Ang lahat ng intriga, paninira at hamon ay naging bahagi ng journey na nagpabago sa kanya. Mula sa simpleng tendera hanggang sa leader at simbolo ng inspirasyon. Wakas,